Pagkagising ni Al ay natuwa naman si Helen at ang prinsesa na nagpapanggap sa pangalang Philia at kaagad naman siyang niyakap nito. Sa isip-isip ni Al ay kung ganito lang palagi sa umaga ay kahit hindi na siya mag-almusal. Kaagad na tinanong ni Al kung ano ang nangyari sa dalawang dragon at kung okay na ba si Helen. Pinakita ni Helen ang kamay niya na nag-anyong dragon at nagulat dito ang dalawa. Nagagawa niya ito sa parehong kamay niya at pati na din sa paa niya. Galing umano ito sa kapangyarihan ng masamang dragon na sumapi sa kanya. Dumating naman ang guildmaster at ibang adventurer at kinumusta nila si Helen. Ipinagdiwang nila ang pagkatalo ng masamang dragon ngunit ang nasa isip pa rin ni Al ay ang kanyang mga pananim. Kinabukasan ay bumalik na si Al sa pagsasaka at habang naglalakad sila ng kanyang kaibigan ay may binigay sa kanyang sulat. Ang sulat na ito ay galing sa kanyang ama at gusto nila na bisitahin sila ni Al. Habang naglalakad si Al papuntang guild ay nadaanan niya ang nagtitinda ng kamatis. Napahanga siya sa kulay at hugis nito at nasarapan din kaya tinanong niya kaagad ang tindero kung saan niya ito kinukuha. Ayon naman sa tindero ay galing umano ito sa Lurugas at gumagamit sila dito ng hindi pangkaraniwan na pataba kaya masarap ito. Kaagad na umalis si Al at nagpaalam sa guild na bibisitahin niya umano ang mga magulang niya na nakatira ngayon sa Lurugas. Pagkakataon niya umano ito na makabili ng pampataba para sa kanyang mga pananim. Dahil sa mayroon pa siyang mga trabaho na hindi pa nakukumpleto ay si Helen na umano ang gagawa nito dahil sa nakuha niyang kapangyarihan galing sa dragon. Pagkalabas niya sa guild ay nandito naman si Philia at sinabi niya din sa kanya ang pag-alis muna niya. Gusto namang sumama ni Philia ngunit ayaw ni Al at dahil makulit ito ay tinakasan na lang niya ito. Nakasalubong niya sa daan ang isang halimaw at hinabol siya nito ngunit nadakip pa rin siya. Buti na lang at may isang babaeng tumulong sa kanya at kaagad na napatay ang halimaw. Nagpakilala ang babaeng ito sa pangalang Rory at nag-usap muna sila. Dito nalaman nilang dalawa na pareho lang pala ang pupuntahan nilang lugar at nagpasya na magsama na lang sila papunta doon. Kaagad naman silang lumakad at pagsapit ng hapon ay nakaramdam sila ng papalapit sa kanila. Ang mensahero lang pala ito at may dalang sulat galing naman sa kanyang ina. Dahil sa magdidilim na ay nagpasya silang dito na magpalipas ng gabi. Habang kumakain sila ay natanong ni Al kay Rory kung bakit nga pala ito patungo ng Lurugas. Ayon sa kanya ay naglalakbay lang siya para sa kanyang pagsasanay at bukod dito ay narinig niya din umano sa isang mangangalakal ang kumakalat na balita tungkol sa Lurugas. Ito ay ang mga aksidenteng hindi matukoy ang mga sanhi nito at ayon pa sa isang biktima ay nakita niya umano ang isang demonyo. Napatanong si Al kung bakit niya ito ginagawa kahit sobrang mapanganib ito para sa kanya. Dito na sinabi ni Rory na nananalaytay sa kanya ang dugo ng hero na minsan nang tumalo sa Demon King. Nagulat naman si Al sa narinig niya na kasama niya ang kamag-anak ng isang hero. Kaya gusto ni Rory na gamitin ang kapangyarihang namana niya sa kanyang ninuno na makatulong sa iba. Pagkatapos ng kanilang usapan ay natulog din sila kaagad ngunit hindi makatulog si Al dahil sa likot ni Rory. Nang makarating sila sa Lurugas ay nagpasya na silang magtungo sa kani-kanilang pakay. Pero bago sila maghiwalay ay nagdesisyon si Al na gawing escort si Rory sa pag-uwi niya at kung matapos na din si Rory sa pag-iimbestiga niya dito. Nagsimula na mag-imbestiga si Rory at kahit sinong mapagtanungan niya ay hindi nito alam ang tungkol sa kumakalat na balita. Nakarinig siya ng sigaw ng isang babae at dali-dali niya itong pinuntahan. Ayon sa babae ay kinuha umano ng demonyo ang kanyang nakababatang kapatid. Itinuro nito ang tinahak na daan umano ng demonyo at kaagad na umalis si Rory para habulin ito. Habang si Al naman ay nahanap na ang bahay na nilipatan ng kanyang mga magulang. Sinalubong kaagad siya ng kanyang ina at niyakap ng mahigpit. At nang makalabas ang kanyang ama ay sinalubong naman siya ng suntok nito dahil hindi nito kaagad nakilala si Al. Nagalit naman ang kanyang ina sa ginawa ng kanyang ama sa kanya kaya binugbog nito ang kanyang ama. Nag-usap si Al at ang kanyang ama at nagpaturo ito kung saan niya mabibili ang pataba na hinahanap niya. Napag-usapan din nila ang nabanggit ni Rory sa kanya tungkol sa kumakalat na balita sa lugar ngunit hindi din ito alam ng kanyang ama. Kahit ang hotel na sinabi ni Rory na tutuluyan niya ay wala ding alam ang kanyang ama dahil kailan lang siya nag-ikot sa lugar at wala umano siyang makitang hotel sa lugar. Kinabukasan pagkatapos makuha ni Al ang pakay niyang pataba ay nakita niya ang isang lalaki na pinalilibutan ng mga tao. Sinabi nito na inatake umano siya ng demonyo at nakatakas siya ng nilabanan nito ng isang babaeng kulay asul ang buhok. Tinanong kaagad ni Al kung saang lugar niya ito nakita at katulad ng itinurong lugar ng babaeng nakausap ni Rory ay ito din ang sinabi ng lalaking ito kay Al. Dali-dali naman itong pinuntahan ni Al ngunit ito pala ay isa lang patibong. Dito ay nakita niya ang babaeng nakausap ni Rory na inatake ng halimaw at kaagad itong sinuntok ni Al. Ngunit ang babaeng ito ay naging halimaw din na katulad ng kanyang sinuntok.
Nang kakainin na siya nito ay dumating naman si Rory at kaagad niya itong napatay. Nagpakita naman ang lalaki kanina na nanloko sa kanilang dalawa at nagpakilalang si Loki. Alam din nito ang pagtalo ni Al sa dating First Commander ng Demon King at sa Malevolent Dragon. Sinugod siya ni Rory ngunit naiwasan lang niya ito at gumanti ito ng atake na ikinabagsak kaagad ni Rory. Kaagad na lumapit kay Rory si Al at pinagaling niya ito. Naglaban naman si Al at Loki ngunit walang gustong magpatalo sa kanila. Dito sinabi ni Loki na gusto niyang iligpit lahat na pwedeng makasagabal sa mga plano niya. At kabilang na dito sila Al at Rory at kasama na din si Helen dahil sa kanyang nakuhang kapangyarihan sa Malevolent Dragon. Itinuloy ni Loki ang pag-atake sa kanila gamit ang mga alaga niyang halimaw. Dahil sa hindi nito magawang matalo sila Al ay pinasabogan niya ito. Bigla namang umatake mula sa ibaba ang dalawang halimaw at nadakip nito si Al. Nang susubukan na ni Loki na iligpit si Rory ay bigla namang namatay ang dalawang halimaw. Dahil pala ito sa pataba na daladala ni Al na tinatawag na Nagari at pwedeng gamitin bilang pesticide. Nilabanan ulit ni Al si Loki nang biglang sinaksak ni Rory si Loki mula sa likod. Hindi ito tumalab kay Loki ngunit nagpalabas naman si Rory ng matinding kapangyarihan na tinatawag na Power of the Good God. Paulit-ulit niyang inatake si Loki hanggang sa maglaho na lang ito. Nakatulog naman si Al hanggang pagsapit ng dilim at nang magising ito ay nagulat siya nang makita si Rory sa tabi niya. Habang naglalakad sila pauwi ay may naririnig si Rory na nagsasalita at natatakot siya dito dahil iniisip niya na mga multo ito. Ngunit ay inalam pala ito ni Al na naghahanap sa kanya at kaagad na binuhat ni Al si Rory at tumakbo papalayo. Dahil sa isip-isip niya ay baka mabugbog si Rory kung makita sila ng kanyang ina na magkasama. Pagkadating nila Al sa hotel na sinasabi ni Rory ay naglaho na din ito. Kinabukasan ay umalis na si Al pabalik dala-dala ang pataba at dahil sa napagkasundoan nila ni Rory ay kasama niya din ito. Pagkadating nila sa kaharian ay isinama niya din ito sa guild at ipinakilala kay Helen. Naabutan naman niya ang isang bata na nagnanakaw ng kanyang pananim. Dahil sa nagugutom na umano ang bata ay naawa naman siya at binigyan ito ng repolyo. Ayon naman kay Helen ay dahil umano sa pag-atake ng mga halimaw habang nasa lurugas siya ay natigil din ang pagpasok ng mga pagkain galing sa ibang bansa kaya nagresulta ito ng pagtaas ng presyo ng bilihin at hindi na makabili ang mga mahihirap na mamamayan. Nakarinig sila ng tunog ng kampana senyales na mayroon na naman umanong halimaw na umaatake. Kaagad naman silang bumalik para tumulong sa pagpigil sa mga halimaw na makapasok ng kaharian. Dahil sa dami ng halimaw ay nahihirapan silang matalo ito. Hanggang sa dumating ang isang hukbo na pinangungunahan ng may hawak ng sacred sword at sa isang salita lang nito ay kaagad na napaatras ang mga halimaw. Habang naglilinis ng asarol si Al ay binisita naman siya ng prinsesa para magpaalam ito sa kanyang pag-alis dahil hindi na umano siya babalik pa. Dumating naman ang kanyang alalay para sunduin na siya at wala na din dito magawa si Al para pigilan siya. Kinabukasan ay binisita naman siya ng bata na nagnakaw ng kanyang pananim noong isang araw at kasama ang ina nito. Humingi ng tawad ang ina nito sa ginawa ng kanyang anak at nagpasalamat din sa repolyo na ibinigay ni Al. Pagkaalis ng mag-ina ay nagulat naman si Al nang biglang sumulpot sa tabi niya ang mensahero. May ibinigay na naman ito na sulat mula na naman sa kanyang ina at may ipinakita din ito kay Al na ikinagulat ni Al. Habang kumakain sila Helen at Rory sa guild ay nabasa ni Helen ang balita na ikakasal na ang prinsesa. At ang mapapangasawa umano nito ay ang prinsipe ng kaharian ng Antesburg. At naalala ni Rory na ito yung nanguna sa hukbo na tumulong sa kanila para mapaatres ang mga halimaw sa pamamagitan ng kanyang sacred sword. Nagtataka naman sila sa ginawa ng prinsipe sa pagpapaatres ng mga halimaw sa kanyang mga salita lamang. Dahil hindi naman umano maiintindihan ng mga ito ang salita ng tao at isa pa sa nakapagtataka din ay sumunod kaagad ang mga halimaw. Dumating dito si Al at tinatanong sa kanila kung nakita nila si Philia na hindi pa din nila alam na ito yung prinsesa na si Phal. Hindi na umano ito nakita ni Helen 10 araw na ang nakakalipas. Ipinakita naman ni Al sa kanila ang sulat galing sa kanyang ina. Dahil nabalitaan ng kanyang ina ang pang-aatake ng mga halimaw ay nalaman din nito ang sacred sword umano na ginawang pantakot sa mga halimaw. Ayon sa ina ni Al ay peke umano ang espadang ito at wala itong kapangyarihan at alam niya kung saan lang ito ginawa. Nabanggit din ng kanyang ina na dahil dati siyang commander ng Shadow Puppets kaya madali lang niya itong nalaman. Nagulat sila Helen at Rory nang mabasa ang Shadow Puppets. Wala namang kaalam-alam si Al kung ano itong sinasabi ng kanyang ina na Shadow Puppets. Ayon kay Helen ay isa umano itong intelligence unit na may kakayahang makakuha ng mga impormasyon kahit pagano ito kasekreto. Nabanggit din sa sulat na may isang demonyo umano ang nag-uutos na atikihin ang kaharian ng Magus.
At ang iniibig umano ng demonyo ay ginawang hostage kaya sumusunod lang ito sa nang hostage sa iniibig nito. Dahil dito nagkaroon ng conclusion si Rory na ginagamit ng kaharian ng Antisburg ang demonyo para atikihin ang kaharian ng Magus. At ang hiningi nilang pasasalamat sa kunwaring pagtulong sa kaharian ng Magus ay ipakasal ang prinsesa sa kanilang prinsipe. At nasabi dito ni Al na kaya dapat umanong iligtas niya ang prinsesa. Nagulat ang dalawa dahil tinawag lang ni Al ang prinsesa sa kanyang pangalan na para umanong magkakilala na silang dalawa. At kaagad na itinanggi ito ni Al at sinabi na lang na dahil isa siyang mamamayan ng kaharian kaya dapat niyang tulungan ang prinsesa. Dito na nagtatapos, maraming salamat sa panunood hanggang dulo, mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito.